Hello guys, so welcome back sa ating channel for this video. Umpisa natin ating mamunting podcast. And ang title nito is Engineer in the Making. Okay, so this is episode 1. And ang title nito is Family. Dear Engineer, tinry ko lang pong sumulat sa inyo. Baka pumapansin po ninyo ito. Gusto ko lang pong ibahagi yung buhay ko, kung saan dumaan kami ng mga pagsubok at ngayon isa na akong ganap na engineer. Pamilya po ay isa sa matuturing natin na isang magandang kayamanan. Meron din tayong iba't ibang klase ng pamilya. Meron tayong pamilya sa trabaho, meron tayong pamilya sa mga kaibigan, meron din tayong pamilya sa ating tahanan. Broken family po ako. Hiwalay po ang aking mga magulang. At kami po ng mga kapatid ko ay nasa puter ng aking tatay. Naghiwalay po ang aking magulang dahil nagkaroon ng kalaguyo ang aking ina. At ito po ang aming kwento. Bata pa lang po ako, nakitaan na po ako ng katalinuhan ng aking ama. Dahil sa edad na 2 taong gulang, marunong na po akong magbasa at magbilang. Kaya ko na rin pong sabihin kung anong kulay at letra, o kung anong kulay at numero, dahil ito po ang mga laruan na ginagamit sa akin ng aking ama, ng aking tatay, nung ako'y tinuturuan niya. Ang unang alaala ko po is naglalaro po ako ng Power Ranger ng mga letter na may kulay, at ito ay pinaglalaban-laban namin ni Papa o ng aking tatay. Si Power Ranger Red, nilabanan si number 1. Parang ganyan po nangyari. At itong kaganapan na ito nangyari po sa aming tinitirhan sa isang mumunting apartment sa likod ng aming barbershop. Barbero po ang tatay ko. Nakapagtayo po siya ng 1, 2, 3 hanggang 4 na branch sa aming probinsya noon. Okay po ang aming financial capability noon. Maluwag-luwag na sa pagkain, sa kakaunting luho, dahil way back 2001, 2002, 2003 ay kaya na pong kumita ni Papa ng 5,000 to 8,000 per day. Masasabi ko po na meron akong gininto ang kutsara sa aking bibig nung ako'y sinilang. Dahil year 2002, nag-umpisa na pong magpagawa ng bahay si Papa. Nakabili na siya ng mga lote, ng mga sakahan, at nakapagpatayo na rin siya ng radio station at nag-franchise ito. Nag-franchise siya ng radio station sa aming probinsya. At naging successful ang opening nito. Ang dalawa ko pong kapatid na si Ali, ang pangalawa, at si Kali naman ang bunso, dahil ako naman po ang panganay. Year 2003, nung ako po ay nanaginip, tutulog po ako sa aming kwarto, na nasa school daw ako, hawak ko ang kamay ng aking mga magulang. Masaya kami. By the way po pala, engineer, private school po kaming lahat. At may narinig na lang po akong biglang sumisigaw at umiiyak. Yun po pala nahuli na po ng aking tatay ang aking nanay na mayroong kalaguyo.
Diyan na po nagumpisang nasira ang isang masaya at tahimik naming pamilya. Engineer, no mga time na yon, tulala po ako. Wala akong paisip, wala akong emosyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Dahil nagkakaroon na ng pisikalan, sinasaktan na ng tatay ko ang aking nanay. At hindi ko pa rin naman maintindihan ano talaga ang dahilan that time. Engineer, inilayo kami ng mga kapatid ko sa bahay na yon. Kinuha muna ako ng aking tita. Dinala muna ako sa kanila. At wala naman silang sinabing dahilan. Ang sinabi lang nila, magbabakasyon kami sa kanila. Habang nasa bahay ako nala tita, parang wala lang. Naglalaro lang kami. At as in, wala akong idea. So, yun naman si Tita Rosie. Siya yung umalalay sa amin habang nagkakaroon ng gulo, tensyon sa aming bahay. Noong mga time na yon, babalik na ako sa aming bahay. Nabanggit ko kay Tita Rosie na ayoko na pong bumalik sa bahay. Hindi ko alam bakit ko nasabi yun. At umabot po yun sa aming pamilya. Sa nanay ko, sa tatay ko. And the moment po na bumalik na kami sa bahay, nakita ko may pasa ang aking nanay. At nung tinanong ko siya saan galing, nadapa lang daw siya. Tahimik lang si Papa. Walang imik, walang kibo. At napakagulo ng bahay. Yung dating malinis, dating maayos, dating masigla. Para na pong dilubyo, parang may bagyo at napakadilim na ulap sa loob ng bahay. Mag-umpisa ng mga araw na yon, engineer, wala na po akong nakitang kasiyahan sa bahay na yon. Araw-araw na nagwawala si Papa. Araw-araw na sinusumbat niya kung bakit nagawa yun ng nanay ko. Araw-araw po na ganun ang nangyayari. Gulong-gulo po yung isip ko noon, engineer. Nasaan na yung pamilya na kinalakhan ko? Nakuha ng humaba ang buhok ni Papa, ang kanyang mga bigote. As in, nakayayat siya. Hindi na rin siya nakakapagturo sa aming church dahil hiyang-hiya siya sa mga nangyaring ito. Sa madaling salita, engineer, nawala ang pamilya na kinalakhan ko. Wala nang naging masaya, puro iyakan ang nangyayari. Dumating din sa time, engineer, na isang umaga, bigla na lang nasusunog ang kwarto ng bahay namin. Doon sa master's bedroom kung nasaan ang kwarto ni Mama at ni Papa. At nakita ko ang nanay ko na nagsasalita mag-isa, na parang wala sa sarili. Nakahubad din ang kanyang damit na pantaas. Pero nakasuot naman ang kanyang underwear pantaas. Habang nasusunog ito, nataranta yung mga tao dahil malaki na ang apoy, tinulungan kami. Tumulong din si Papa sa pagpuksa ng apoy. At isang kwento ng kapatid ko ang nakapagbigay ng kilabot sa akin. Sabi ni Ali, pangalawang kapatid, habang nangyayari daw ito, meron siyang isang nakitang hugis tao sa harapan ng bintana namin na walang muka at napakaliwanag. Para daw itong isang anghel. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. Dahil siguro napakagulo ng bahay.
maaaring pinamumugaran na rin ito ng dyablo. At siguro nagpadala ang Panginoon ng isang pag-asa. Bukod doon, meron pang mahirap ipaliwanag ng mga pangyayari sa bahay na iyon. Nang kami ay namasyal sa aming kamag-anak sa kabilang bayan, pag uwi namin ay napakagulo na naman. Nandoon ang aking nanay, ang tita ko, at ang aking kapatid na si Ali. Lahat sila nag-iiyakan. Bakit? Dahil mahirap mang itong paniwalaan, engineer. Sa paglalaro ng aking kapatid sa kanyang anino, ay biglang mayroong lumabas na madilim na anino, napakalaki, na para daw isang anino ng kalabaw, may napakalaking sungay, at nag-iba na raw ang sitwasyon sa bahay na yun, na parang mayroong isang dyablo na gumugulo sa kanila. Engineer, sabi nila kapag magulo ang isang bahay, lapitin talaga ito ng masasamang espiritu. Naglalaban ang liwanag at dilim sa bahay na yon. Pinipilit naming ilaban o labanan ang kadiliman, pero sadyang napakalakas. Engineer, muntik na rin kinuha ng tatay ko ang kanyang buhay at ang mga buhay ng aking mga kapatid dahil sa depresyon. Pero maraming salamat sa aking pangalawang kapatid na si Ali, na siyang nagpakalma sa aking tatay, nakapagpaisip sa kanya kung anong dapat gawin. Engineer, pinili ni tatay na baguhin ang sistema, kalimutan ng lahat ng pangyayari, at isaayos ang lahat. Napagdesisyonan nilang mag-asawa ni mama at papa na umalis sa bahay na yon, ibenta ang bahay, ibenta ang mga ari-arian, at ang mga barbershop naman na naipundar na yung tatay ay pinabayaan na rin niya, iniwan na rin niya kung saan ito. Sa madaling salita, lahat ng pundar, lahat ng pinagpaguran ni Erpat o ni Papa ng aking tatay ay napabayaan. Lahat ng mga napagbentahan ay naidala sa probinsya ni Erpat, at doon kami nagsimula ng panibagong buhay. Hindi madali sa side ng aking tatay ang mga nangyaring ito, dahil di niya maisip kung bakit ito kailangan gawin ng aking nanay. Engineer, kahit na lumipat na kami ng tirahan, kahit lumipat na kami sa probinsya na pinanggalingan ng aking tatay, ay halos parang wala pa rin nagbago. Although nakakangiti na ng aking tatay, pero every moment na maalala niya ito, hindi niya maiwasan na mag-init, magwala, at umatake na naman sa kanya ang depresyon. Sa mga oras ito, sa tinirhan namin, tumira kami sa bahay nila lolo, at doon kami pumilit na magsimula ulit. Malaki ang bahay na ito, dahil hindi lang kami ang pamilyang nandoon. Nandoon ang first family ng aking tatay, which is yung kanyang mga kapatid, ang lolo't lola ko, ang pamilya ng tito ko na pinsan ni Papa, at ang isa ko pang tito na pinsan din ni Papa ko, na doon din nakatira. Engineer, nung mga nandun kami, doon ako ulit
nakaranas kahit papaano ng pagkakatipon na pag may okasyon, may handaan. At masabi ko na kahit wala masyadong nagbago sa aking pamilya, nakakita naman ako ng ibang pamilya na medyo masaya. Ang pangalan ng mga pinsan ni Papa na nandoon is si Vico, si Tito Vico. At ang isa naman, ang pangalan naman nito ay Danny. Si Tito Danny at Tito Vico ay mga pinsang buo ni Papa. Para silang mga magkakapatid na rin dahil sa kanilang closeness. May mga sarili-sarili din silang pamilya na doon din nakatira. Sa madaling sabi, engineer, doon kami tumira ng 2 taon. Sa 2 taon na yon, hindi rin naman naging ganun kasaya dahil nga hindi pa rin matanggap ng aking tatay ang mga nangyari. Engineer, sinubukan mag-abroad ni Papa that time. Silang dalawa sana ng aking nanay. At may iwan kami sa bahay na yon. Pero minalas nabiktima sila ng illegal recruiter. Si Papa nakatuloy na umalis, pero hindi niya napuntahan yung dapat na trabaho na pupuntahan niya. Dahil during those 2 years, engineer, na doon kami nakatira, nag-aral si Papa ng caregiver para umalis sa pagiging barbero dahil sa trauma na inabot nito sa pagiging barbero. Bakit? Dahil yung naging kalaguyod ng aking ina that time ay isa sa mga barbero ng aking tatay. Sa madaling sabi, nabiktima si Papa ng illegal recruiter. Ano ang binagsakan niyang trabaho doon? Construction worker. Instead na siya ay caregiver, naging siyang construction worker. Hanggang sa nakulong siya doon, na-detain, dahil nga siya ay illegal na nakapasok sa bansang pinuntahan niya. Na dapat sa Canada, pero ang pinuntahan niya, walang iba kundi sa Thailand. Habang nasa abroad si Papa nun, at bilang construction worker, taga-tayo ng mga scaffolding sa mga buildings na ginagawa nila, bumukod na kami. Tumira kami sa Karatig Bayan, at nagbukas kami ng maliit na sari-sari store. Naging okay naman kami. Hindi kami okay, hindi dahil wala si Papa, kundi naging okay kami dahil kahit papaano meron na ipapadalang pera si Papa para sa pang-araw-araw namin. And napakasaya ko rin that time dahil bukod sa amin, sila Tito Danny at ang kanyang pamilya ay sumunod din sa amin sa bahay na yon. Doon din sila tumira. Sinamahan nila kami. Dahil nga walang lalaki sa amin, ako lang, bata pa. Naging okay na rin yun sa akin tatay. Nung pag-uwi ni Papa galing sa Thailand, siyempre, pag-uwi ni Papa, masaya kami na malungkot. Bakit? Dahil siyempre, baka magkakaroon na naman ng away, kakaroon na naman ng ukatan ng mga pagkakamali. At hindi nga ako nagkamali. Ganon pa rin ang nangyari.
Engineer, alam mo ba nung mga time na yon, umabot kami sa punto na pagkakasyahin namin ng isang sardinas para sa aming lahat. Pakakainin kami ni Papa ng bahaw na kanin at ihalong sardinas, dudurugin ito para magkasya sa aming lahat. Dumating din sa punto na yung kapitbahay namin nakapagtapon ng chocolate sa daan. At para lang makatikim kami ng tsokolate, pinulot ito ni Papa para kain namin. Hindi pa naman daw madumi, wala pang 5 minutes. Yung mga panahon na yun, engineer, masasabi ko na walang-wala kami. Dahil si Papa noon, yung nabili niyang jeep, sa pinagbentahan ng mga ari-arian namin noon. At sabihin na natin na naibenta yung mga yon nang wala sa presyo dahil wala na rin sa kaayusan na pag-iisip ang aking tatay. Engineer, doon lang kami kumukuha ng pagkain namin. Dahil wala na eh. Wala nang pag-asa ang padre de pamilya namin. Pero meron isang bagay na nakapagpaalala sa akin na gusto mangyari ng aking tatay lumayas na ang aking nanay sa aking bahay. Bakit? Dahil para daw makapagsimula siya ulit. Dahil habang nakikita niya ang aking nanay, ay hindi niya magawang makapagsimula ulit. Engineer, sobrang gulo. Sobrang gulo ng aming buhay ng mga panahon na yun. At hindi ko sukat akalain na sa bahay na nilipatan namin na yun ay makikita ko ang bagay na hindi ko inaasahan. Gabing-gabi na yon, engineer. Nung maalimpungatan ako, natutulog ang tatay ko. At nakita ko ang nanay ko at si Tito Danny na may ginagawang kakaiba, na ginagawa lamang dapat ang mag-asawa. At sa di kalayuan, nandoon din nakatingin ang kanyang asawa, si Tita Riza. Hindi ko matanggap, engineer, na totoo pala ang galit na pinagmumulan ni Papa. Dahil noon, hindi ko tanggap o hindi ko pa talaga alam ang kasalanan na nagawa ng aking nanay. Masakit nung nakita ko yun, pero nagwalang imik ako. Hanggang sa dumating sa oras na hindi na makayanan ni Papa dahil alam na rin pala niya na mayroong namamagitan sa aking tito at kay Mama. Sinabihan niya ito na lumayas na at umalis. Dahil habang natutulog sila o ang aking ama sa papag, na akala nila nung mga panahon yun, tulog na tulog talaga si Papa dahil lasing. Meron silang ginagawang hindi rin maganda, na ginagawa dapat na mag-asawa lang. Yun yung time na meron akong gitarang nakuha sa lolo ko, bahay nila lolo. At gusto ko tong gamitin. Pinabili ako ni Papa ng string. Pero nung pagbalik ko, wasak na ang gitara. Bakit? Dahil naungkat na nga ang problema na yun. Naihampas niya sa nanay ko at nawasak yung gitara na yun. Engineer, magmula nung mga araw na yun, si Papa na ang umalis sa bahay. At
sinabi niya na babalikan niya kami. Noong mga time din na yon, engineer, wala rin kami nakasama sa bahay. Bakit? Kaming dalawa na lang ang kapatid kong si Ali ang naiwan. Ang bunso kasama nila, kinuha ng aking nanay, si Kali, at ni Tito Danny. Dahil nga, meron daw silang trabaho. Yun yung mga nagba-merchant, yung mga naglalako ng mga seasoning sa daan, yung mga promodizer ba na tinatawag. 1 week din kaming walang kasama sa bahay. At hindi yun alam ng tatay ko. Wala na rin kaming kuryente. At ang tanging paraan para kami ay makakain is sa mga kapitbahay namin. Gabi, nung sinundo kami ng papa namin gamit ang motor niya. Motor na kung saan una ako natuto mag-drive. Motor na sinakyan namin hanggang sa makauwi sa bahay nila lolo. Awang-awa sa amin ang tatay ko. At tinatanong kung bakit pumayag ako na isama ang bunso naming kapatid. Ni na mama at ni Tito Danny. Engineer, ng mga oras na yon, napakagulo na ng pangyayari sa aking buhay. Nakauwi na kami sa bahay ni lolo. Hinahanap ang aking kapatid na hindi namin alam kung saan dinala. Engineer, nung time na yon, di ko pa naintindihan ang gravity ng pangyayari na magkakahiwalay kami magkakapatid. Hanggang sa dumating sa time na nagkabaranggayan na andoon pala sa barangay nila Tito Danny ang aking kapatid at doon na ninirahan. Ayaw nilang ibigay dahil nga kapatid ko is below 7 years old at nasa kustodiya pa dapat ng aking nanay. Pero ipinaglaban ng tatay ko yun dahil mali ang ginawa ng aking nanay. Sa madaling salita, engineer, nakasama namin ng aking kapatid, nakakuha namin sa poder ng aking nanay. At magkakasama na kami sa bahay ng aking lolo. Engineer, nung makuha namin ang aking bunsong kapatid na si Kali, ay masaya. Pero dahil sa bata kami, trauma ang inabot namin sa mga pangyayari. Isang araw, engineer, nakita namin ang aking kapatid na parang merong tumubong gulugo sa kanyang kanang braso. At nung aming siyasatin at aming tignan, nakita ni Papa na hindi lang ito basta kulugo. Diniin niya ito hanggang sa lumabas ang isang stick na maliit na nasa 1 pulgada rin ang laki. At may mga kasabay na nana. Tinanong ni Papa kay Kali, saan galing ito? Nakuha daw niya nung siya ay nangangalakal ng basura at nahulog siya sa bangin. Napakasakit marinig na yung aking kapatid ganito ang pinagdaanan. Nung mga panahon na yon, engineer, nagbanta ang aking nanay na kukunin kaming lahat na magkakapatid. Kaya si Papa ginawa niya lahat ng kanyang makakaya na ilayo kami. Nakarating kami ng Nueva Ecija para doon tumira. Nakailang bahay din kami nilipatan para itago kami. Dahil ayaw talaga pumayag ng aking tatay na magkahiwa-hiwalay kami. Nanalo si Papa. At wala ni isa sa amin ang nakuha ng aking nanay. To make the story short, engineer, nakapag-abroad si Papa. Way back 2009, nakapag-abroad si Papa. Kami naman, naiwan kami sa bahay ni Lolo.
kasama ang naging girlfriend ni Papa bago siya umalis. Parang siya ang tumayo namin na stepmother. Siya naman si Tita Angge. Siya ang naging ka-live-in partner ni Papa bago siya umalis. Engineer, sa pag-alis ni Papa, hindi namin alam na abroad pala ang pinuntahan niya. Dahil ang paalam niya sa amin, magtatrabaho lamang siya sa Bulacan. At wala akong ibang maisip nun, kundi magiging okay kaya kami dito. Nawala si Papa. Engineer, hindi naglaon. Engineer, bumukod na naman kami. At umalis kami sa bahay nila Lolo. At lumipat kami sa ibang bahay, kalapit barangay lang ito. At doon kami tumira kasama ng aming stepmother. Hindi rin naging madali na tumira sa isang bahay na hindi mo kadugo ang kasama mo. Engineer, ang hirap magsumbong sa iyong magulang na nasa ibang bansa at alam mo na kapag nagsumbong ka, maaaring mayroong mangyaring masama sa kanya dahil high blood si Papa that time. Nakaranas din siya ng stroke noong nalaman niyang may kalaguyo ang aking nanay. Ayaw namin mangyari iyon, Engineer. Dahil di namin kakayanin kung mayroong mangyaring masama kay Papa sa ibang bansa. Engineer, sa pagtira namin sa bahay ng aking madrasta, sa inupahan namin bahay, masasabi ko na sa umpisa masaya. Pero na lumaon, parang naging iba na ang trato sa amin nito. Hindi namin alam kung dahil ba naiinip siya, dahil ba na pressure siya, pero naging iba. Andiyan yung time na kulang kami sa baon. Minsan naglalakad lang aking mga kapatid papunta sa school. Dumating din yung time, second year ako na. Second year high school na ang baon ko 20 pesos lang. Sa maghapon na yon, ando na yung pamasahe, papunta at pauwi. Natulog din kami na walang electric fan, na siya lang ang meron. Engineer, dumating nga yung isang gabi na nanganak yung mga aso niya. At galing ako sa eskwelahan. Nakasalubong ko ang aking kapatid sa bahay. At lowbat ang cellphone ko. Siyempre, may kakulitan kami. Unahan kami sa pag-charge. Hindi sinasadya ng kapatid ko na matapakan niya ang isang tuta at namatay. Engineer, nung time na yon, kinabahan na kami dahil alam namin kung paano magalit ang aming madrasta. Dahil kahit baso lang mabasag, katakot-takot na mura, palo at galit ang aming tinatanggap. Sa madaling sabi, Engineer, inako ko ang pangyayaring yun. Narinig ko mula sa mga kapatid niya na doon na rin nakatira sa apartment na huwag daw ako magpapakita dahil mapapatay daw niya ako. So ginawa ko yun. Engineer, nagpakalayo-layo ako. Pumunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko, natulog ako sa daan. Hindi ako umuwi ng bahay. Hanggang sa kinontak ako ni Papa na umuwi na daw ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Papa lahat ng mga nangyari. Pero Engineer, naalala ko that time, okay, nasa second year high school na. Paunti-unti, Engineer, na sinabi ko kay Papa kung anong sitwasyon namin. Na yung mga kapatid ko natutulog sa sahig, habang siya natutulog siya sa kama niya.
na yung mga kapatid ko katabi natutulog ang mga aso habang siya natutulog siya sa kama niya. Na hindi man lang namin magamit yung TV na pinadala ni Papa para makapanood man lang sana kami. Na hindi namin makain yung mga tsokolate na pinadala ni Papa dahil nakabilang lang yung sa amin kung ilang tsokolate lang pwede namin kainin. Engineer, masabi ko na talagang namaltrato kami ng aming madrasta that time. At si Papa ay tahimik lang. Kaya pala ni Papa na pakalmay ng sarili niya. Ang ginagawa ni Papa nagpapadala siya ng pera sa pamamagitan ng aking guro na nagsilbing daan para magkaroon kami ng sariling pera, hawak na pera. Mag-umpisa nun, engineer, naging vigilant ako. Tinignan ko, engineer, kung ano na ba talaga nangyayari. Hanggang sa nagka-cutting class ako nung high school, pupunta ako sa real estate kung saan may kinuhang hulugan na bahay si Papa. Nalaman ko 7 buwan, 8 buwan na palang hindi nababayaran yung kinuha ni Papa. Engineer, muntik na pong nawala yung bahay na yun. Muntik nang mabaybak. Pero hindi ipinaalam ni Papa kay Tita Angge na binabayaran niya ito ng patago sa pamamagitan ko. Kung yung iba nagka-cutting class para gumala, ako, engineer, nagka-cutting class ako para solusyonan ng mga problema na ginawa ng Tita Angge ko. Sa madaling salita, engineer, nabisto sa mga kalokohan nito ang pinagagawa niya. Lalo na nung siya ay nabuntis ng ibang lalaki bago nakauwi si Papa. Sabi ni Papa, masakit oo. Pero mas masakit yung nangyari sa kanila ng kanyang asawa dati. Dahil sila ay kasal at dahil siguro mayroon talaga silang pinagsamahan. Engineer, nung malaki na ang tiyan ni Tita Angge, umuwi si Papa. At tinanggap niya kung ano nangyari. Bumalik si Papa sa abroad. Kami ang nag-alaga kay Tita Angge hanggang siya ay makapanganak. Ang buong akala ko nang talagang aampunin ni Papa. Aakuhin niya yung batang yun. Alam naman natin na walang kasalanan ng bata. Pero nung lumaki na ang bata, pinalaya sila ng aking tatay. Bakit? Para daw yun sa lahat ng kamalian na ginawa sa amin ng aming madrasta. Hindi ko na alam kung alin ang tama at mali. Dahil ako, nung humingi ng tawad sa akin ang aking madrasta, engineer, pinatawad ko talaga. Genuinely. Pero hindi ko alam ano ang tumatakbo sa isip ng aking tatay. Marahil napakasakit sa kanya malaman ang lahat ng mga bagay na nangyari sa amin. Engineer, sa madaling sabi, kami-kami na lang magkakapatid ang magkakasama sa bahay. Sa bahay na nilipatan namin, yun na yung bahay na hulugan na muntik nang mawala dahil hindi binabayaran ng aking madrasta. Engineer, ito na yung time na papasok ako sa kolehiyo bilang isang estudyante. At dito ko muna tatapusin na sulat. At sa susunod na sulat ay malalaman natin kung anong kurso ang aking mga sinubukang kuhanin para sa aking karir sa mga darating na panahon. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong channel. So, okay.
that's it for today siguro. Wait natin yung susunod na episode. And ulitin lang natin, ang title po ng episode na ito is Family. Okay. Engineer in the Making Episode 1. Family. So, kung meron kayong mga sulat dyan na gusto nating i-publicize, no? Willing po tayo na basahin ito sa ating mamunting channel at i-share natin para magkaroon po ng inspirasyon ang ating mga kapwa, estudyante na dumadaan ng mga pagsubok. And sa mga successful na engineer dyan, pwede ninyong i-share ang ating kwento at babasahin natin dito sa ating channel. Okay, Engineer Ruvenze. And thank you so much for watching.